Hello guys, for today's video magkakabit tayo nitong map light sa Hyundai Accent 2018 year model sedan. So ito yung cable niya. Yan. Then itong socket niya is may 4 pins yan. I-connect lang dito. Then ito naman yung connect natin sa dome light. So tara, i-test natin on itong nabili nating item online. So tara. Yan. So dito dito located or dito natin ilalagay yung map light. So magko-connect yan dito hanggang dito sa dome light. Yan. So para bago tayo magbutas dun sa unahan, i-test muna natin yung item kung gumagana. Kasi kung magbutas tayo agad tapos di pala gumagana, so pangit. So dito sikwatin lang natin tong dome light. Then yung stock na socket niya is bunutin lang natin. And itong stock na socket is i-connect natin doon sa kasamang cable na may tatlong socket din nung map light. Yan, i-connect natin. Tapos i-try natin i-connecta sa mismong map light. May socket din doon sa map light. So ito, i-plug natin dito. Yan sa socket na yan. Tapos ayan, na gumagana naman yung item. So try din natin yung dome light kung gumagana pa rin after natin malalagyan ng map light. So dapat iilaw din to. So ayun, gumagana naman yung both na ilaw. So yan. Since na-confirm natin na gumagana naman, so ang gagawin natin is tusutin natin yung cable hanggang dun sa unahan. Pero for now, kailangan muna natin putasan yung unahan na yun. So ito, i-unplug lang muna ulit natin. Then gawa tayo ng parang pinaka guide nung bubutasin nun sa unahan. Yan, so dito ibinili ko muna tong dome light. Then magguhit tayo sa kahit karton nung pinaka guide natin nung map light. So tara. So dito sunsunin mo lang natin yung yung map light sa karton. So ayun, nagkaroon ako ng error dito kaya hindi ko na ipakita. Pero ang ginawa ko kasi is pagka sobrang excited ko, pagkaguhit ko is kinater ko kaagad. So ilalagyan pa nga pala siya ng allowance. So yan, dito inulit ko. Tapos ayan, after ko maguhit yung pinaka laki nung map light or yung size ng map light, maglalagay tayo ng allowance sa loob. Yan. So kahit siguro tansyahan na lang, basta wag lang sobrang laki nung allowance para hindi siya masikip. Then wag din naman na sobrang liit kasi pangit din naman na maluwag yung magiging pagkakabit ng map light. So baka mahulog pag sobrang luwag. Kaya tansyahan na lang. Pwede naman niya, pag nakat nyo naman yan, pagkapansin nyo na sobrang sikip, pwede nyo namang putulin pa. Ang malaga, wag yung biglang malaki agad yung cut. Kasi hindi na natin may babalik yung mapuputol. So dito, ayan. Fast forward ko na lang tong pag cut nitong ating gagawing guide. So sige, fast forward natin. So dito, yan, nakat na natin. Tapos, try natin ngayon kung papasok yung map light na hindi siya sobrang sikip. Tapos wala siyang, hindi mabebend yung karton. So ito, unahin natin yung bandang baba kasi nandun yung pinaka-lock niya. So ayan, fit na fit naman siya.
Yan, so ito na yung gagawin nating guide dun sa front ceiling ng ating sasakyan. So yung nakat dito na karton, yung natanggal nating karton, yun mismo yung gagawin nating parang pinaka pang guide. So itong karton na to, ito yung ilalapis natin doon sa ceiling, sa front ceiling ng sasakyan. Yan, so tara, subukan natin ilapis muna bago ikat para fit na fit talaga. Yeah. So ito, ganyan yung magiging itsura niya. So yung yan. So gamit yung karton na nakat natin, ito yung lilinyahan natin sa ceiling. So ito, so fast forward ko na lang yung paglinya para mabilis yung video natin. Ayan, so dito natapos na nating linyan. So ikakat na natin ngayon. So gamit yung cutter, dapat matalas yung cutter nyo, tsaka matigas. Matibay dapat yung cutter, makapal. Then dandanin lang natin. So dito tiyagaan lang. So kung may rotary grinder kayo, mas maganda. Mas mabilis nyo makakat yung ceiling. Ang ano lang niya, mahimulmul pagka naka-rotary grinder. Pero matataklo ba naman yun? So ito, i-fast forward na lang natin yung pagbutas din ng ceiling. Ayan, so dito, tinaga ko siya yung i-cutter. So, kung may power tools kayo like rotary grinder, mas maganda. Mas mabilis yung pag-DIY nyo. So, fast forward lang natin yung video. So ito, akat na natin yung ceiling. Then ayan, i-try natin i-fit yung map light kung sakto na ba yung cut natin. So ayan, i-push nyo lang. Okay lang na masikip siya. Importante hindi siya mahuhulog kapag nanakbo tayo. So dito, ayan. Okay naman yung pagka-fit natin dito sa bandang kanan. Pero dito sa left side medyo kasi parang umumbok yung ceiling, so bawasan pa natin. Ayan. So, then dito naman dinoble ko yung kawad na gamit ko kasi malambot siya. So dapat matigas yung, kung gagamitin yung kawad yung matigas, or kung malambot naman gayahin nyo na lang na ganito. Dinoble ko yung kawad, tapos ito yung pagapangin natin doon sa ceiling para lumampas siya doon sa ginawa nating butas. Mula dito sa dome light, palusutin natin siya hanggang doon sa unahan. So yan. Ang struggle ko dito is yung hindi siya pwedeng padanin sa gitna. So ang nakita kong way is doon sa bandang left side or right side, mahalin kung saan nyo gusto. Doon nyo padanin yung alambre nyo. Kasi dito sa bandang unahan may harang na foam, and masikip din. Yan. So dito itinape ko na yung cable doon sa kawad na pinagapang natin doon sa unahan. Tapos hihilahin na lang natin doon sa unahan. So yan, hilahin natin hanggang sa umabot doon sa unahan yung pinaka socket nung map light. So dito ayan, lumusot naman na siya dun sa unahan. Then i-plug na natin yung socket dito sa ating map light. Dito. Yan. Then yan, meron dito dalawang butas. Yan, may dalawang butas dun sa unahan. Pwede nyong i-bolt itong pinaka map light. Pag binuksan nyo itong lagay ng shades, meron dyan dalawang butas na pwede nyong iskruhan. Pero dito sa akin, mahigpit naman yung pagkakalagay ko, kaya hindi ko na nalagyan.
Tapos ayan, i-plug lang natin yung mga socket. Ito, so yung socket ng pang dome light. Ayan. Gumagana naman. So tinest ko lang muna. Tapos ayan. Yung socket ng map light, i-connect natin sa dome light. Umilaw na yung map light natin. So ayan, meron yung switch yan. So yun, maganda naman yung pagka-fit natin nung map light natin. Hindi siya bumukol at wala rin siyang kawang. Then tight din yung pagkakalagay natin. So ayun. Then itong map light natin, itong bumili natin kung may crow siya, palitin yung yung bulb. Then itong map light natin, papalitan din natin ng LED kasi ito stock lang. Palitan natin ito ng mga LED. Sa sunod, order tayo ng LED na siguro maganda yung blue. Yung ice blue na kulay. So, yan. Then, ito naman siya. Ang itsura niya sa gabi. Ayan. So, next natin dito is yung pagpalit ng LED na bulbs. For now, ito na lang muna. Kasi hindi pa ako naka-order. At tingin ko naging okay naman tong pag-DIY natin itong map light. Para dun sa link, kung gusto nyo nung maglagay din sa mga unit nyo, i-post ko na lang yung link. Then, itong map light na nga pala to is pang Elantra. Pero nakita ko sa reviews, pwede rin daw siya sa Accent. So ito, plug and play lang siya, kaya madaling mag-DIY. So bago yan, take nyo lang yung mga bago kayo magbutas, test nyo muna. Then yan, mukha namang success yung ating DIY. So yun lang for today's video. Thank you sa panonood po.